Hindi sumusuko si Eman at ipinapakita niya ang tapang at likse sa kalabang manananggal. Gamit ang kanyang bilis at lakas, sinubukan niyang makapwesto sa likuran ng nilalang. Nang makarating siya doon, hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na makaatake. Sa halip, inihampas niya ang ulo nito sa katawan ng isang malaking puno. "Uulitin ko, hindi mo matitikman ang aking dugo," mariing sabi ni Eman habang nakangisi. Nang mapuruhan niya ang manananggal sa puno, agad niyang hinawakan ng isang pakpak nito saka buong lakas na binatak iyon. Napahiyaw sa sakit ang manananggal ng parang papel na napunit ang kaliwang pakpak nito. Hindi na kontento si Eman sa isang pakpak lang kaya't parang binali rin niya ang kanang pakpak nito at pinunit ng buong lakas. Naglabas ang manananggal ng isang sigaw na umalingaw-ngaw sa kakahuyan. Umagos ang masaganang dugo sa likod nito. Hindi pa nga nakontento ang binata. Hinablot ni Emma ng buhok ng manananggal saka ito kinaladkad. Ang bituka ng kalahating katawan ay nakasayad sa lupa habang hila-hila niya ang katawan nito. Kinaladkad niya ang katawan ng manananggal na pilit kinakalmot ang kamay niyang nakasabunot sa buhok nito pero hindi nagpatinag si Eman. Dadalhin niya ang aswang sa ilog para lunurin. Saan mo ako dadalhin?" Wika ng manananggal. "Sa lugar kung saan magiging libingan mo na rin." Tipid na sagot ni Eman. Narating nila ang ilog kung saan siya lumangoy at nagpractice kanina. "Dito ka na babagay." Huwag! Pakiusap! Huwag mo akong patayin." Pakiusap ng manananggal sa kanya. "Hindi ako marunong lumangoy." "Malamang wala kang pa eh." Pangaasar na wika ni Eman. "Tatanungin kita. Ilang tao na ba ang nakiusap sa'yo na wag mo silang papatayin?" Hindi nakakibo ang manananggal. Nagbalik ito sa pagpalag at pagkalmot sa kamay ni Eman pero wala itong epekto sa kanya. Tumili ng napakalakas ang manananggal nang ihinagis niya ito sa ilog. Malakas na tilamsik ng tubig ang bumagsak sa katahimikan at ang pagsigaw ng manananggal ng saklolo. Dahil wala itong mga paa ay mabilis ang naging paglubog nito sa tubig at unti-unting pumailalim. Hindi na rin nagsayang pa ng oras si Eman. Kinuha niya ang tumbler sa batuhan saka lumundag sa ilog para bumalik sa kabilang bahagi ng ilog. Naroon pa rin sa cottage ang iniwang sapatos at pang-itaas. Kinuha niya iyon saka dumiretso sa kotse at doon na lang magpapalit. Pagkaupo niya sa loob ay sa kanya napansin ang mga sugat na gawa ng manananggal. Tila mabilis itong naghihilom. Malalim ang mga kalmot na yon sa braso niya kanina at tumutulo pa ang dugo kaya sabik at nalalawa yung manananggal. Pero ngayon, parang galos na lang ang mga sugat niya. Agad niyang kinuha ang phone saka tinawagan ng mama niya. "Mama, may nangyaring kakaiba ngayon." Wika ni Eman. "Ano yun anak?" Tanong ni Claire sa panganay niya. "Nakaharap ko po ang isang manananggal. Pagkatapos nasugatan niya ako ng mga kuko niya kanina. Naghihilom na ngayon ang mga sugat ko." Nagugulo ang kwento ni Eman. "Anak, malapit na ang birthday mo. Next week 18 years old ka na. Maglalabasan na talaga ang mga tunay mong kakayahan. Isa sa kakayahan ng lahing aswang ang mabilis na paghilom at isa ka ring lahing babayla na may kakayang magpagaling.
hindi imposible na makuha mo ang kakayang gumaling agad ng mga sugat mo. Dagdag pa ng ina niya. Iniangat ni Emma ng mga paa para tignan ng talampakan. Walang mga sugat na naiwan doon. Pati ang mga sugat ko sa paa, Mama, magaling na. Wika niya. Saan ka ba nanggaling, anak? Ikwinento ni Emma ng ginawa niya maghapon at kung ano ang nangyari sa paghaharap nila ng manananggal. Okay na naman po ako. Nakahanap ako ng magandang spot para magsanay ng mga kakayahan ko. Ma, babalik po ako sa weekend para magsanay pa. Wika ni Eman. O sige, basta mag-iingat ka lang dyan, anak, ha. Magpapadala ako ng magiging bantay mo. Dagdag pa ng ina. Huwag na po, Ma. Kaya ko na ang sarili ko. I insist, Eman. Pagbigyan mo na ako. Hindi ka naman niya gugulin at babantayan ka mula sa malayo. Hindi na nakipagtalo si Eman sa mama niya. Alam niyang seryoso na ito kapag binanggit na ang pangalan niya. Okay po, Ma. Wika niya at nagpalit na siya ng damit saka nagmaneho pa uwi. Gusto na rin niyang magpahinga para hindi malate sa klase bukas. Halos hating gabi na nang makauwi si Eman sa kondo niya. Dama niya ang pagod sa pagmamaneho at pag-iensayo hanggang sa pagtulog. Pagkarating nga sa kondo ay naligo siya agad at nagbabad sa bathtub. Ipinikit ni Emma ng mga mata niya saka inalala ang nangyari kanina sa pakikipagsapalaran sa aswang. Pinagmasdan niyang muli ang braso niya na wala ng sugat. Hindi ako pwedeng masugatan sa harap ng ibang tao. Napabuga siya ng hangin. Marami pa akong kailangang aralin at sanayin bago ko magawang ipagtanggol ang sarili ko at protektahan ng ibang tao tulad ni Mama. Wika niya sa sarili. Kinabukasan, siniguro niyang makapagwisik siya ng pabango para takpan ang amoy ng dugo niya. Nagdala rin siya ng ekstrang pabango na nasa maliit na bote para may ma-reapply siya mamaya. Nilakad na lang niya ulit papasok sa school. Nagmadali na rin siya para hindi malate. Puyat ang binata kagabi at dama pa rin ang pagod sa mga ginawa kahapon. Binaybay niya nga ang campus patungo sa classroom nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang ilang nakakasalubong na estudyante. Bigla siyang nahiya nang marinig niya ang bulungan ng mga ito. Siya ba yung sumama para dalhin sa ospital si Mr. Chu? Tanong ng isang babae. Oo siya. Ang cute niya, di ba? Kinikilig na sagot ng kasama nito. Oo nga. May GF na kaya siya? Tanong ulit ng unang babaeng nagtanong. Sana wala pa para may pag-asa pa tayo. Sabay hagik-hik ng dalawang babae. Nahiya si Eman dahil noon lang niya narinig ang ganoong papuri sa kanya. Hindi niya yon marinig sa mga estudyante sa dating school na pinapasukan nito. Nagulat siya at hindi niya alam kung paano magre-react. Ganun pa man, naramdaman niyang mas maraming mga mata ang nakamasid sa kanya. Ang atensyon ng mga estudyante ay tila nasa binata. Hindi lang mga babae kundi pati mga lalaki. Ang tingin ng mga lalaki ay iba. Tingin ng naiinis. Natiyak niya yon nang biglang may kumalabit sa kanya mula sa likod. Si Joey yon at mukhang galit na galit. Nakakabwisit ka, sigaw ni Joey. Pinag-uusapan ka ng mga babae dito dahil sa pagtulong mo kay Mr. Chu.
Papansin ka masyado eh. Nagulat si Eman sa galit ni Joey. Hindi niya akalaing magiging ganito ito kasensitive sa isyong iyon. Ang alam niya lang ay inis ito noong binasted ito ni Sandra sa classroom. Di ko alam ang sinasabi mo pre at wala akong interes sa mga ganyan. Nag-enroll ako para mag-aral. Nilagpasan ito ni Eman saka lumakad palayo pero agad na humarang si Joey. Mas lalo pang nanliit ang mga mata ni Joey habang tinitignan siya ni Eman. Naaalibadbaran ako kapag nakikita kita dahil sa atensyon na natatanggap mo. Wika nito. Pre, hindi ko intensyon na agawin ang atensyon ng iba sa'yo. You can have them all. Wika ni Eman at tinalikuran ito. Wala siyang panahon sa petty things. Mas marami siyang iniisip at problema ngayon lalo na at natatanaw niya si Macho habang kausap ni Professor Chavez. Kinutuban siya kaya lakad takbo ang ginawa niya patungo sa direksyon nila. Habang patuloy na naglalakad si Eman papunta sa direksyon ni Professor Chavez, pansin niya pa rin ang mga mata ng mga estudyante sa paligid na nakatutok sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinilit na itinaboy ang mga iniisip na komento at chismis. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging sentro ng atensyon. Gusto niyang ituring ito bilang isang normal na araw. Tol, Matthew. Tawag ni Eman dito. Agad na lumingon si Matthew sa kanya na parang naalimpungatan. Eman, hindi na pa kita hinahanap. Tumingin pa ito na parang nagtataka kay Professor Chavez. May kailangan ho kayo kay Matthew, ma'am? Tanong ni Eman sa professor nila. Wala naman. Hinawi ni Professor Chavez ang buhok na tumatabing sa mukha saka inipit sa likod ng tenga. We have to go po ma'am. Excuse us po. Inakbayan ni Eman si Matthew saka inaya palayo sa professor. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Eman. May itatanong kasi ako sa group project natin eh. Kailangan na nating masimulan. Wika ni Matthew. Sige. Pag-usapan natin sa classroom. Ano nga palang kailangan ni Professor Chavez sa'yo? Nagkibit balikat si Matthew. Hindi ko rin alam eh. Basta kinausap niya ako at tinanong kung pwede raw akong pumunta sa faculty bago ako umuwi mamaya. Wika ni Matthew. Anong sinagot mo, tol? Nag-aalalang tanong ni Eman. Ayun nga ang nakakapagtaka. Wala akong maalala sa sinagot ko tapos tinawag mo na ako. Kunot noo si Matthew habang gulong-gulo sa mga nangyari. Hayaan mo na yon. Huwag mo na siyang puntahan. Baka utusan ka lang. Samahan mo na lang akong dalawin si Mr. Chu mamaya. Inaya ito ni Eman para hindi magkaroon ng pagkakataon ng professor nila na biktimahin si Matthew. Dumiretso na sila sa classroom para sa susunod na subject. Naroon na rin sa loob sina Cathy at Sandra. Pagkaraan ng ilang oras, natapos ang mga klase at naglakad na siya papunta sa library para mag-aral. Napansin niyang nakasunod si Sandra. Eman, tawag ni Sandra. Nabalitaan ko lang kasi kanina ang ginawa mo para kay Mr. Chu. Napakabait mo talaga. Wika ni Sandra at tumango naman si Eman. Wala yun. Hindi inaasahan ni Eman ang tanong na yon. Study buddy? Oo, para kapag
may mga hindi tayo maintindihan sa lessons, magtutulungan tayo at para hindi ka na rin mag-isa dito. Wika ni Sandra. May study buddy na ako si Matthew. Magkalapit lang kasi ang unit namin. Palusot ni Eman kahit wala pa silang napag-uusapan ni Matthew. Pero pwede niya naman itong alokin mamaya. Malungkot si Sandra sa pagtanggi ni Eman. Ganoon ba? Sayang naman. Wika ni Sandra. Subukan mo si Cathy. Mahusay naman siya sa lessons. Saka busy rin ako kapag weekends kaya hindi rin ako madalas available. Dagdag pa ng binata. Naiintindihan ko. O siya, mauna na ako. Tumalikod na si Sandra. Hindi naman manhid si Eman para hindi maramdaman na may pagtingin si Sandra sa kanya. Kailangan niyang lagyan ng tuldok agad ang anumang nararamdaman nito dahil hindi niya yun kayang suklian. Marami siyang kailangang unahin at tapusin ng mga panahong iyon. Ayaw din niyang dumagdag ang problema kay Joey na may gusto kay Sandra. Eman, tara na kay Mr. Chu. Tawag ni Matthew sa kanya. Sige, tara. Hindi ko dala ang kotse ko kaya taxi na lang tayo. Wika ni Eman. Pumara sila ng taxi pagkalabas ng campus. Oo nga pala, naalala mo yung namatay sa isang unit sa floor natin? Tanong ni Matthew. Oo, bakit? May nangyari ba? Dagdag pa ni Eman. Nabalitaan ko kasi sa security officer ng kondo kanina na drug overdose ang kinamatay at hindi totoong tuyot ang lalaking nakita roon tulad ng nakita sa news. Napaisip si Eman kung totoo nga iyon o hindi. Nakita niya si Professor Chavez na papasok sa unit ng biktima. Hayaan na natin sila kung yan ang gusto nilang palabasin na dahilan ng pagkamatay. Wika ni Eman. Pagkarating sa ospital ay nalaman nilang iuuwi na raw si Mr. Chu ng mga magulang nito sa Cebu at doon na magpapagaling. Maya-maya pa, nagwika si Macho ng, Matthew, CR lang muna ako. Naiwan sa silidang mga magulang ni Mr. Chu at si Eman. Hindi ako naniniwalang basta na lang parang naupos ang atay at baga niya. Sambit ni Mrs. Chu habang pinagmamasdan ang mukha ni Professor Chu. Pilipina ang ganda ng mama nito at ang ama niya ay mestisong half Chinese. Namana nito ang pagiging mestizo ng ama. Huwag kang mag-alala. Bubuti ang lagay niya pag uwi natin. Ipatitingin natin siya sa albularyo. Sagot ng ama ni Professor Chu. Napaangat sa kinauupuan si Eman dahil sa narinig. Ma'am, naniniwala ho kayo na posibleng hindi maipaliliwanag ng sensya ang nangyari kay Prof? Wika ni Matthew. May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng sensya o ng logic, iho. Kahit saang anggulo tignan, imposibleng parang kinakain ng atay at baga ng anak ko ng walang sugat sa katawan. May ibang paliwanag kung bakit nagkakaganito siya. Bahagyang suminghot si Mrs. Chu saka nagpunas ng panyo sa ilong. Hindi ko na siya pababalikin dito. Doon na lang siya magturo sa amin. Dagdag pa ng ina ng professor. Kailan po ang uwi niyo sa Cebu? Tanong ni Matthew. Ipaaayos lang namin ang billing niya ngayon. Bukas ang flight namin. Tugon ng ama ng profesor. Magiging ligtas si Mr. Chu kung sakaling ang uuwi ito sa probinsya pero
Mayroon pang isang gabing natitira bago ang biyahe at kailangan nilang bantayan ng husto ito. Naikwento ko nga pala sa isang kakilala ko sa probinsya ang nangyari kay Mr. Chu. Ang sabi niya ay posibleng gawa raw ng aswang itong nangyari kay Sir. Tulad nung patay na ibinalita sa news. Wika ni Eman. Ipinakita ni Eman dito ang video footage na uploaded ng isang netizen. Diyos ko, aswang nga ang may gawa niyan. Wika ng ginang. Naniniwala po ba kayo na may aswang? Tanong ni Eman. Taga Cebu kami, iho. Marami akong alam sa mga ganyang nilalang. Nakakakita din ako ng manananggal noong kabataan ko eh. Seryosong tumitig si Mrs. Chu kay Eman. Ano pa ang sabi ng kakilala mo? Tanong ng ginang. Ang kwento po niya ay posible raw balikan ng biktima ng aswang. Ang naiisip daw po niyang uri ng aswang ay ang mandurugo. Kwento ni Eman. Ano ba iho ang mandurugo? Bago sa pantinig ko ang ganyang aswang eh. Tanong ng ama ni Professor Chu. Magagandang babae po sila na ang binibiktima ay kalalakihan. May mga lalaki rin pong mandurugo na babae naman ang target. Ipinapasok daw po sa bibig ang dila habang may nangyayari sa kanila tapos sa kaunti-unting sisip-sipin ng dugo at lamang loob ng biktima. Seryosong wika ni Eman. Nagkatinginan ng mag-asawa sa tinura ni Eman. Naku, posible ngang mangyari ito sa anak ko kung may ganyang uri ng aswang. Wika ng Ginoo. Babalik daw ang aswang? Kailangan nating protektahan ng anak natin, Manolo. Sambit ng ginang sa asawa. Hayaan mo. Hindi natin naalisan ang tingin natin sa anak natin hanggang makaalis tayo. Niyakap ng ama ni Professor Chu ang asawa nito. Nabanggit ni Dean noong nakaraang gabi na iniwan daw niyang sarado ang bintana. Pagbalik niya, bukas na tapos biglang tumunog ang masina na nakakabit kay Sir. Seryosong kwento ni Eman. Alam ng aswang na yun kung nasaan ang anak namin? Nagkatinginan ng mag-asawa saka bumaling ang tingin kay Eman. Hindi pa rin po tayo nakakasiguro kung totoong aswang nga ang may gawa nito pero mas maigi po sigurong mag-ingat at maging alerto. Paalala niya. Sa mga oras na iyon, walang ibang inisip si Eman kundi ang kaligtasan ni Professor Chu at ang panganib na nagmumula sa mandurugo. Ngunit sa kabila ng takot, naging matapang siya na harapin ang misteryosong nilalang na iyon. Nagdaan nga ang oras at lalong tumindi ang dilim ng gabi. Nag-isip siya ng mga hakbang na maaaring gawin upang maprotektahan si Mr. Chu. Ma'am, pwede po kayong magpa-request ng room transfer? Sabihin nyo na lang po na may stalker si Professor Chu kaya isekreto lang din natin ang paglilipatan ni Sir. Huwag po ipagsasabi sa iba kung saan siya inilipat. Suggestion ni Eman. Mabuti pa nga. Teka at kakausapin ko ang doktor. Lumabas ang papa ni Professor Chu. Mas maigi nga siguro yon para hindi mahanap ng aswang na yon ang anak ko. Hinagod-hagod ni Mrs. Chu ang buhok ng anak. Pumasok ng silid si Macho kasunod si Dean Santiago. Nakita ko si Dean sa hallway habang bumibili ng drinks. Wika ni Matthew. Napadaan lang ho ako para asikasuhin ang resignation letter ni Noel. Kayo na po ang pumirma bilang immediate family. Ako na po ang bahala sa documents niya. Iniabot ni Dean Santiago ang papel kay Mrs. Chu. Kinuha niya iyon sa kapinirmahan.
Papasyal po ako sa inyo sa Cebu. Wika ni Dean. Sige, salamat sa pag-asikaso mo sa kinakapatid mo, Ruben. Maaasahan ka talaga. Wika ni Mrs. Chu. Wala po yun, Ninang. Mag-iingat po kayo sa biyahe bukas. Habili ni Dean Santiago. Sumabay na kayo sa akin pauwi, Eman, Matthew. Wika ni Dean. Sige po. Tumayo na si Macho at nagpaalam kay Mrs. Chu pero babalik sila mamayang gabi para antabayanan ng mandurugo. Kinagabihan, bumalik nga si Eman sa ospital para magmanman kung babalik ang mandurugo ng gabing iyon. Dala niya ng mga oras ito ang kanyang sasakyan at naghintay sa loob. Itim ang suot niya mula sa bonnet hanggang sa sapatos. Nagsuot din siya ng face mask para masigurong ligtas ang identity niya. Sa loob ng kotse, naghihintay si Emma na may dalang latigong gawa sa buntot ng pagi na ipinabaon ng Papa Andrew niya. Pumupok sa iyon ng mga aswang. Yun din daw ang latigo na ginamit nito noon panlaban sa ama nito na isa ring aswang. Nakatutok si Eman sa labas ng kotse. Ang mga mata niya'y naghahanap-hanap sa anumang senyales ng kakaibang kilos o anumang pagbabago sa paligid. Napansin niyang ang buwan ay bilog na bilog. Gustong-gusto yon ng mga alagad ng kadiliman. Hindi niya alam kung anong oras babalik ang mandurugo pero matyaga pa rin siyang naghintay. Susundin niya ang sariling kutob na ni